Kamusta po? Hello po sa inyong lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po kayong kalagayan. Muli po, magsama-sama tayong muli at magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Rapi Tulfo. At syempre po ang kanyang pamilya ay satisfied daw po sa performance ng Pangulo na tinatawag na bangag na kanyang ate. Dito po sa nakaraang SONA. Ito po kahapon. Satisfied po ang mga Tulfo, mga kababayan. Siyempre, mga kababayan, sino ba naman ang hindi magiging kontento at happy kung bumabaha ng insertion at maleta? Hindi po ba? Painggan po natin, umpisahan na po natin. Good. Tulad ng inaasahan ng lahat, yung bang what happens next? Anong nangyari na since in-announce na yung mahiyaya naman kayo? So may nangyari ba doon sa kanyang announcement? Meron naman, nakita naman natin. May mga nakulong hanggang ngayon, even while we speak, may mga inibestigahan pa. So the president or the government is doing something para ma-address yung issue yun. Pero naging kontento po ba kayo doon sa naging pag-usad ngayon ng investigasyon sa flood control, yung po naging aksyon ng gobyerno patungkol dyan? Yeah, for me so far so good. Pero it can do better. Pero so far so good. I'm satisfied. Kaya lang, again, the government can only do so much. Hindi naman pwede ura-urada agad-agad kung anong gusto ng lahat gagawin ng Pangulo. Ginagawa lang ng pamahalaan kung ano yung kaya nilang gawin. Hinay-hinay, basta kanunay, sabi pa nga sa Bisaya. Slowly but surely. Para hindi sumablay. How about priority measures, sir? Ano yung mga gusto ninyong marinig sa Pangulo na dapat? Of course, number one, gusto ko yung Department of Water. Yun yung mga tinututukan ko. Number two, gusto ko yung repatriation bill ko na sinasalang para sa mga OFWs natin. And so many more. Sa ngayon, sir, more than 50 ang legislative priorities ng Senate and the House. Parang kalahati pa lang yata ang parang umuusad. Sa ngayon, kakayanin kaya na maipasa bago matapos ang Marcos admin, yung mga priority legislation? Palagay ko, basta't tututukan lang ng gusto. Ito nga ang dilema ngayon. Meron tayong impeachment, tapos meron tayong session, Yes. tapos meron pa tayong budget. Kaya pinag-uusapan namin sa Senate recently, meron kami mga ginagawang plot. Yan po mga kababayan. Nakita nyo po, busy-busy po sila. Lalo-lalo po, darating na naman ang budget. Masayang-masaya naman po ang mga hasang mga kababayan. Ito pa po, panoorin po natin. Ito pa po mga kababayan. Ang pamilya Rapi Tulfo na hindi po sangkot sa issue ng korupsyon. What are the specifications po na kailangan po tugunan ngayon ng executive department po? Yung flood control, kasi doon nag-umpisa lahat na itong nagkaroon ng mga konting kaguluhan dahil sa flood control. So, I guess, best sabihin ng Pangulo, ano nangyari since then? Ano yung mga move, ginawa ng pamahalaan? So far, okay naman, may mga nakulong. Meron pang mga inimbestigahan. So, let's see. Apo, Senator, ano tingin niyo po sa urgency na anti-political dynasty bill at magiging supportive po ba kayo Of doon? course, we were supportive and pag dumating sa Senado, I'll support. Apo, last on my end, ano po yung tingin niyo doon sa supposed bias po ng certain senators po, senator judges on the impeachment trial po, especially may mga share po na splice videos and all, general lang po. I don't know about them. I cannot speak for them. Pero what I can say is pagdating sa akin, I'm very neutral. Ay ginagawa ko lang dapat gawin ko, which is para sa taong bayan, lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng gagawin. What are the specifications po na kailangan po tugunan ngayon ng executive department po? Yung flood control, Opo, kasi mga kababayan. doon nag-umpisa lahat na itong Flood control din daw po at binabanggit at siya naman daw po ay masaya. At siyempre po, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang daw po. Hindi naman pwede yung gusto raw po ng taong bayan ora-orada. Siyempre mga kababayan, pagka kasi inura-orada mo at talagang lahat pagsasabay-sabayin mo ang nakakuha po ng malalaking insertion ng flood control, baka po maubos ang politiko na Tulfo. Lahat po sila ayon po sa Cabral Files Ayon po kay Representative Sandro Libiste. Pati po ang party list na nahandun po ang asawa niya na si Jocelyn Tulfo. At pati po yung anak niya na si Ralph Tulfo na isang congressman o representative dyan sa Quezon City ay sangkot din po sa flood control issue. At mawawala po ba dyan si Mang Kanor?
Si Mr. Robus, di umano, pagdating sa insertion, mga kababayan. Kaya nga po masayang-masaya sila, satisfied. Kasi hindi po nasasama ang pamilya Tulfo sa investigasyon ng flood control, scandal, korupsyon. Kaya safe na safe pa sila. Kaya po satisfied, masayang-masaya. Hindi po ba? Kasi, mga kababayan, nakasandal pa sila sa pader. Pero pagka nagiba na po ang pader nila, mga kababayan, sa tingin nyo, itong pamilya Tulfo, makakalusot, lalong-lalo kung pabubuksan ni Vice President Sara Duterte, kung siya na po ang magiging presidente ng bansa, pabubuksan niya na po ang mga record nito, lalong-lalo ang buong pamilya ng Tulfo na politiko, bubuksan at pabubuksan po ang mga record, mga resibo, hindi po ba, mga proyekto nila na pinaggamitan ng kanilang mga insertion at mga allocables. Hindi po ba? Kaya nga po ang tanging layunin lang po nila ngayon, pabagsakin po ang Vice President para po maisalba nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang pamilya na kapwa nila mga politiko. Dahil nakita naman po natin, nagsiyaman na po ng husto. Dumoble, trumriple, 5 doble na yata, baka higit pa, ang iniyayaman nila nung sila lalo nung sila'y maging mga politiko. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, umaasa at humihingi po tayo muli ng awa sa Panginoon na sana po ipagkaloob muli ang isang Agila, isang Duterte na maglingkod sa ating bansa. Para po itong mga tao na ito na nagpakasakim, nagpakagahaman sa kapangyarihan at pera, ay mapagbayaran po nila ang kanilang mga pinagagawa, lalong-lalo ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi po ba? Pambubudol, pagnanakaw, pagwawalangya, lalong-lalo po sa paggamit nila ng bendalo. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nagsiyaman at naging mga sosyal na sinasabing mga lingkod bayan at para daw sa bayan ang ginagawa nila, lalong-lalo sa pagpapabagsak impeachment ng Vice President. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Rapi Tulfo na buong pamilya niya ay may issue at nasasangkot sa issue ng korupsyon? Sa taong bayan pa ba ang layunin nila? Katarantaduhan na po yan, mga kababayan. At nakita naman po natin ang karakas ng mga Tulfo. Nung hindi pa sila politiko, galit na galit po sa magnanakaw, sa korupsyon. Pero nung maging politiko, mga kababayan, ayaw na ayaw pong imbestigahan ang nakawan sa gobyerno. Mag-imbestiga man, selective. Hindi kaya, yan po mga kababayan, ang karakas ng Tulfo, mga kababayan. At alam mo na kung kanino ang kanilang panig. Pumapanig po sa napakaraming issue ng korupsyon. Ang gobyernong isang damukal, isang tambak ang issue ng korupsyon. Doon po sila nakapanig. Di umano. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo at maraming salamat po sa mga na gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Gayat Shena, Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA.
Excuse me po. Excuse me po. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. At Baby Roman at Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. Muli po, taste-taste lang po tayo. Ingat po kayo. Bye-bye.